Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat and welcome back again to my channel, and this is Rakiterang Inday. Yes, for today's video, ibabahagi ko sa inyo ang paggawa ng pull apart number cupcakes. So dahil gipit tayo today, so talagang saras tayo kakapit. Marami kasi tayong bibilhin at wala tayong bigas. So tara na and let's go! Intro! So una, kailangan po nating i-assemble ang ating mga cupcakes kung ano yung gusto ng ating customer. So since number 2 yung order ng ating customer, so gagawa ako ng number 2 na design. Gaganyan lang, tapos saka ko siya lalagyan ng icing sa ilalim para hindi siya magalaw. Pwede naman yung ibang pandikit tulad ng glucose syrup, kaso wala ako dito ngayon. So ito naman ang icing yung gagamitin ko. So hindi naman ito magalaw kapag nag-set na siya. At ayan, gumamit po ako ng 1M tip para po sa ating floral na design. So para po siyang bulaklak na paikot. So napakadali lamang po gawin nitong cupcake kasi hindi mo na kailangan icingan siya ng marami sa ibabaw. So kailangan mo lang siyang i-design kahit ano yung gusto mo, basta mapuno yung ating cupcake. So, si customer hindi po siya nagbigay sa atin ng design kung ano yung gusto niyang ipapagawa sa kanyang number cupcake. Basta ang sinabi niya lang is color yellow. So, kinumbine ko lang po siya ng white para naman medyo may ibang kulay naman sa ating cupcake. Hindi ko talaga gusto yung mga customer na hindi nagbibigay ng design. Yung sabi lang bahala ka na basta color yellow. So, yung utak mo talagang haandar siya kung ano yung gagawin mong design sa yung cake. So, itong design na to is bahala ka na din. So, bahala na si customer kung gustuhin man niya itong cake ko. So, bahala na siya kung anong gagawin niya dito. Kung napapangitan siya, edi bahala na siya sa buhay niya. Pero mukhang maganda naman itong design na naisip ko. So sana nga magustuhan niya. Pero iisa lang naman yung palatandaan ko kapag gusto ni customer yung aking mga design. Kapag uulit siya, kapag order siya sa akin ulit. Ayun, talagang gustong gusto na niya itong aking cake at ang aking design. So ganyan lamang po, and let's proceed to another one.
magdi-deliver na nga po kami sa aming pa-order. So, talagang ingat na ingat ako dyan sa ating cupcake. Bawal po siyang maalog kasi baka pagdating natin sa customer, iba na yung number na ibibigay natin sa kanila. At last, after 30 years sa biyahe, ay grabe naman yun. At hindi. So, andito na tayo ngayon sa ating pagdadala ng cupcake. So, pupuntahan na natin at hingi tayo ng ating bayad, syempre. At ayan na nga guys, marami na akong pera guys, mayaman na ako, diba? Ang dami ko namang benta. De, charot lang. Grabe naman, yumaman agad. So, meron na tayong benta na 760. So, may pandagdag na tayo pambili ng bigas. Yes, baby! O, diba? Ang bilis ng pera. So, wala pang isang araw, meron na tayong kita na 760. So, iwawas natin yung ating puhunan. Hindi ko alam kung magkano yung puhunan. Basta, for the meantime, ibibili ko muna ito ng aming bigas kasi naubusan na talaga kami ng pangsaing. So, hayaan muna natin yung ating puhunan dito sa karon natin abunuhan. Ang mahalaga yung ating bigas. So, 'di ba, napakadali lang naman talaga kumita ng pera. So, kailangan mo lang talagang sipag at tiyaga. Syempre, kung hindi ka pa marunong, di manood-nood ka muna ng mga tutorial sa YouTube, sa Facebook. So, marami na ngayong nagsishare ng kanilang mga recipe. So, madali lang po talaga sundan. Kahit tulad ko, hindi ako marunong talaga gumawa, wala akong pinag-aralan sa pagluluto. So, natuto talaga ako sa sarili kong pamamaraan. So, nanood ako ng mga video sa YouTube dati. So, yun lamang po ang magiging tips ko sa inyo. Kung gusto nyo talagang kumita ng pera, yung mga nanay na sa bahay lang, pwede kayong kumita ng ganito. So, napakasimple lang. Kailangan nyo nang mag-post sa social media kasi yung mga tao ngayon nasa social media na nakatira. So, kailangan nyo ding tumira doon at makiayon sa kanilang mga buhay-buhay. So, ganyan lang at nandito na tayo ngayon sa tindahan. So, mamimili na tayo ng bigas na kasya sa ating pera. Ang hirap pa naman pumili ng bigas ngayon kasi ang mamahal na at saka hindi mo na alam kung ano ba yung bigas na maganda ngayon. So, talagang nakakapanghinayang kung makakabili ka ng pangit na bigas, yung madaling mapanis, diba? Nung una naman talaga, hindi naman ganito kamahal yung bigas. Kaya talagang hinahanap-hanap ko yung sinasabi ni President Bongbong na 20 ang kilo na lang ng bigas natin. So, asa na ba yun? Press, baka naman awa ka naman sa amin. Wala na kaming pera. Puro na lang to coins. Puro na lang barya. Well, anyways, magbabayad na po ako dito ng bigas para naman makauwi kami at makapagsaing na. So, dito bumili ako ng isang sako ng mais, kalahati ng mais at kalahati din ng rice. Kasi gusto kong paghaluin yung rice tsaka yung mais. Kasi parang na-overweight na kami sa kakain ng rice. So, kailangan naman medyo palitan natin ang ating lifestyle, no? So, ayan, medyo malaki-laki yung naibayad ko dyan. Pati yung coins ko talagang nadali. At pati na rin, bumili din ako ng mga kakailanganin ko sa tindahan. Kaya, medyo malaki-laki talaga yung
nagastos ko ngayong araw. So ayos lang yan. Kailangan na natin talagang kumayod na naman bukas para may pambili na naman tayo ng ulam. So wala na ata akong ibang masabi. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sana po huwag niyong kalimutan mag-comment, like, and subscribe. And don't forget to share. And don't forget to click the notification bell para magiging updated kayo sa ating bagong video. So hanggang dito na lamang po at ito muli si Rocky Terang Inday. I said bye-bye!